Chapter 9. Nakipagtipan ng Diyos kay Noe. Si Noe at ang kanyang mga anak ay binasbasan ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at punuin ninyo ng inyong supling ang buong daigdig. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon, ang lahat ng gumagapang sa lupa at ang mga isda. Ang lahat ng ito ay inilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Gaya ng mga halamang luntian na inyong kinakain, lahat ng mga ito'y maaari na ninyong kainin. Huwag lamang ninyong kakainin ang karneng hindi inalisan ng dugo, sapagkat nasa dugo ang buhay. Mananagot ang sinumang papatay sa inyo. Maging ito'y isang hayop, pagbabayarin ko ang sinumang taong papatay ng kanyang kapwa. Sinumang pumatay ng kanyang kapwa, buhay ang kabayaran sa kanyang ginawa, sapagkat sa larawan ng Diyos ang tao'y nilikha. Magkaroon nga kayo ng maraming anak upang manirahan sila sa buong daigdig. Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak, gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, sa mga ibon, pati sa maaamot maiilap na hayop na kasama ninyo sa barko. Ito ang aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanmay hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala ng baha na gugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari, at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko nalilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang bahaghari, maaalala ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng aking pangako sa lahat ng nabubuhay sa lupa. Si Noe at ang kanyang mga anak. Ang mga anak ni Noe na kasama niyang lumabas sa barko ay sina Shem, Japhet at Ham na ama ni Kanaan. Ang tatlong ito ang pinagmulan ng lahat ng tao sa daigdig. Si Noe ay isang magsasaka at siya ang kauna-unahang nagbukid ng ubasan. Minsan, uminom siya ng alak at nalasing. Nakatulog siyang hubad sa loob ng kanyang tolda. Sa gayong ayos, nakita siya ni Ham, ang ama ni Kanaan, at ibinalita ito sa kanyang mga kapatid. Kaya't kumuha sina Shem at Japhet ng balabal, iniladlad sa likuran nila at magkatuwang na lumakad ng patalikod patungo sa tolda. Tinakpan nila ang katawan ng kanilang ama. Ayaw nilang makita ang kahubaran ng kanilang ama. Nang mawala ng kalasingan ni Noe at malaman ang ginawa ng bunsong anak, sinabi niya, O ikaw, Kanaan, ngayoy susumpain, sa mga kapatid mo ika'y paaalipin. Sinabi rin niya, purihin si Yahweh, ang Diyos ni Shem. Itong si Kana ay maglilingkod kay Shem. Palawakin nawa ng Diyos ang lupain ni Japhet. Sa lahi ni Shem, sila'y mapipisan, at paglilingkuran ni si Japhet
nitong si Kanaan. Si Noe ay nabuhay pa ng 350 taon pagkatapos ng baha. Kaya't umabot siya sa gulang na 950 taon bago namatay. Chapter 10. Ang mga angkan ng mga anak ni Noe. Ito ang kasaysayan ng mga anak ni Noe na sina Shem, Ham at Japhet pagkatapos ng baha. Ang mga anak na lalaki ni Japhet ay sina Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek at Tiras. Sina Askenaz, Rifat at Togarma ang mga anak na lalaki ni Gomer. Ang kay Javan naman ay sina Elisha, Tarsis, Kittim at Rodanim. Ito ang mga anak at apo ni Japhet. Sa kanila nagmula mga bansa sa baybay dagat at mga pulo. Bawat isa'y nagkaroon ng sariling lupain at wika. Ang mga anak na lalaki ni Ham ay sina Kas, Egipto, Libya at Kanaan. Sina Seva, Havila, Sabta, Raama at Sapteka ang mga anak na lalaki ni Kas. Ang kay Raama naman ay sina Saba at Dedan. Si Nimrod, isa pang anak na lalaki ni Kas, ang kauna-unahan sa daigdig na naging dakila at makapangyarihan. Siya rin ang pinakamahusay na mangangaso dahil sa tulong ni Yahweh. Kaya may kasabihang, maging mahusay ka sana mangangaso tulad ni Nimrod sa tulong ni Yahweh. Kabilang sa kauna-unahang kaharian, nasakop niya ang Babylonia, Erek at Akkad. Pawang nasa lupain ng Sinar. Mula rito'y pumunta siya sa Assyria at itinatag ang mga lungsod ng Ninive, Rehobotir, Kale at ang Resen sa pagitan ng Ninive at Kale, ang pangunahing lungsod. Si Egipto ang ama ng mga taga-Lud, Anam, Lehab at Naphtha. Gayon din mga taga-Patrus, Kasla at Kaftor na pinagmulan ng mga Filisteo. Ang panganay ni Kanaan ay si Sidon na sinundan ni Het. Kay Kanaan din nagmula ang mga Jebuseo, Amoreo, Gergeseo, Hivita, Araseo, Sineo, Arvadeo, Zimareo at Hamateo. Simula noon, kung saan-saan nakarating ang mga Kananeo. Mula sa Sidon, ang kanilang hangganan sa gawing timog ay umabot sa Gerar na malapit sa Gaza. Sa gawing silangan naman, umabot sila sa Sodoma, Gomora, Adma at Seboim na malapit sa Lasa. Ito ang lahi ni Ham na ninirahan sa iba't ibang lupain at naging iba't ibang bansa na may kani-kanilang wika. Si Shem ang nakatatandang kapatid ni Japhet, ang pinagmulan naman ng lahi ni Heber. Ang kanyang mga anak ay sina Elam, Ashur, Arphaxad, Lud at Aram. Ang mga anak naman ni Aram ay sina Uz, Hul, Geter at Mas. Si Arphaxad ang ama ni Sela na ama naman ni Heber. Dalawa ang anak ni Heber. Ang isa ay tinawag na Peleg, sapagkat noong panahon niya ay nagkahiwa-hiwalay ang mga tao sa daigdig. Ang kapatid niya ay si Joktan. Si Joktan ang ama ni na Almodad, Shelef, Hazarmabet, Jera, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Sheva, Ophir, Habila at Jobab. Sila ang mga anak na lalaki ni Joktan. Mula sa Mesha hanggang Sefar sa kaburulan ng silangan
ang lawak ng kanilang lupain. Ito ang lahi ni Shem ayon sa kanilang angkan, wika at bansa. Ito ang mga bansang nagmula sa mga anak ni Noe mula sa kanilang mga angkan. Sa kanila nagmula lahat ng bansa na lumaganap sa buong daigdig pagkatapos ng baha.